Magandang umaga sa inyong lahat. Dito sa ating presentation ngayon ay pag-uusapan natin ang konsepto ng scarcity o tinatawag nating kakulangan. Ang scarcity o kakulangan ay isang pangunahing konsepto sa ekonomiya. Okay. Kapag babalikan natin yung definition ng economics, makikita natin doon na ang pag-aaral ng economics ay tungkol sa mga desisyon ng tao sa kanyang buhay dahil meron lamang limitadong mga pinagkukunan ng yaman o resources ang mga tao. Okay? So, again, ang scarcity o kakulangan ay isang pangunahing konsepto sa ekonomiya. Tatandaan natin na ang lahat ng tao ay mayroong mga tinatawag nating needs and wants. Meron siyang mga pangangailangan at mayroon siyang mga kagustuhan sa buhay. And of course, alam natin sa ESP9 na ang mga needs and wants na ito, ang iba dito, ay mahalaga para sa pagkakaroon niya ng buhay na masasabi nating worthy para sa isang tao. Ang isa pang katangian ng mga needs and wants na ito is that itong mga ito ay tinasabi nating unlimited. Okay? O walang katapusan. Kapag yung tao naabot niya na yung kanyang mga needs, kanyang mga wants, nagkakaroon ulit ng panibagong mga needs at mga wants. Okay, paikot-ikot lang yan. Ulitin ko ha, kapag na-fulfill na ng tao yung kanyang needs and wants sa buhay niya, lumilikha ulit ito ng panibagong uri ng needs and wants. Ibig sabihin, unlimited o walang katapusan ang ating needs and wants. Sa kabilang banda, ang mga resources na mayroon tayo. Okay, ang mga resources na mayroon tayo ay hindi naman siya unlimited. Ibig sabihin, kung hindi siya unlimited, siya ay nauubos. Now, kapag tiningnan natin yung unlimited wants, unlimited wants at yung sinasabi nating limited resources, okay, pag tiningnan natin yun, mapapansin natin na hindi maaabot ng tao ultimately yung kanyang needs and wants sa buhay kasi nga limited lang yung resources na mayroon siya. And dahil limited lang yung resources na meron siya, kinakailangan niyang gumawa ng mga desisyon sa buhay kung aling needs, kung aling wants ang kanyang ipupursue, ang kanyang aasikasuhin para ma-achieve ang mga needs and wants niya ito given the limited resources. Isang practical na halimbawa nito ay ang inyong kagustuhan na makapag-aral o sabihin natin for example lang, masaulo. Okay? Masaulo or memorize. Memorize lahat ng gusto niyo i-memorya sa AP9, sa ESP9, sa Science 9, sa research, etc. May limitations. At ano yun? For example, may limitations kayo sa oras. May limitations tayo sa kaya ng ating mga utak. Okay? Ibig sabihin, hindi natin mamememorya lahat ng bagay na gusto nating memoryahin sapagkat merong mga naglilimit dito. Okay? May limitations. Kapag inilapat natin sa economics, hindi kayang tugunan
ng resources natin, ang lahat ng ating pangangailangan, ang lahat ng ating kagustuhan. Sapagkat ang mga resources na mayroon tayo ay limitado lamang. Ito ang konsepto ng scarcity.